Dear Kuya Poy, ako po si Marife, 27 years old mula dito sa Zapote, Las Piñas. Ang totoo po niyan ay anak ako ng tatay ko mula sa pagkabinata. Nung nagpakasal si Papa sa asawa niya ngayon, ay nagkaroon po ako ng dalawang half-siblings. Malalaki na sila ngayon at nasa 20s na rin ang kanilang mga edad. Tandang-tanda ko pa noong mga bata pa lamang kami ay nakikita ko na kung papaanong ini-spoil ni Papa ang mga kapatid ko sa bago niyang asawa. Hindi ko alam pero ngayong tumanda na ako ay doon lang ako nakaramdam ng kung anong inggit sa kanila. Bukod kasi, Kuya Poy, sa material na bagay na naibibigay ni Papa sa kanila, kagaya ng mga gadgets, kotse, at kung ano-ano pa, ay never kong naranasan yun. Nakikita ko rin kung gaanong kasarap at kaginhawa ang buhay nila. Mga walang pinoproblema dahil sagana sila sa pera. Isa pa, ramdam ko rin kung gaano kamahal ni Papa ang mga kapatid ko dahil palagi siyang present sa mga mahalagang araw ng kanilang mga buhay, gaya ng mga birthdays, holidays at iba pa. Habang ako naman ay kailangan ko pang paghirapan at pagtrabahuhan ang mga bagay na naibibigay ng tatay ko para sa dalawang half-siblings ko. Kuya Poy, minsan tuloy ay napapaisip ako na sana ay hindi ko na lang nakilala ang tatay ko. Siguro wala akong ngayong kinaiinggitan at higit sa lahat ay mas payapa siguro ang buhay ko at hindi ko na kailangan pang questionin ang aking sarili, maging mismo ang aking ama. Hindi ko alam, Kuya Poy, kung may nagawa ba akong masama mula sa past life ko, kung bakit nararanasan ko itong inggit na ito sa ngayon. Kung minsan ay tinatanong ko rin naman si Mama kung bakit ganun ang trato niya sa akin. Ako naman ang panganay ni Papa, hindi ba? Pero ayaw naman niyang pag-usapan pa. Kaya hindi ko na rin ipinipilit. Para tuloy akong isang batang uhaw at kulang sa pansin na naghahanap ng pagmamahal at pagtanggap. I don't know, Kuya Poy, pero sa tuwing naalala ko ang mga maliliit na detalyeng ginagawa ni Papa sa kanyang mga anak sa pangalawa niyang pamilya, ay mas lalong nadudurog ang puso ko. Hanggang dito na lamang po ang storyang ibabahagi ko sa inyong programa. Maraming salamat po sa pagkakataon. Lubos na gumagalang, Marife. Mga kapatid, napakinggan nga po natin kani-kanina ang kwentong ibinahagi sa atin nitong si Marife tungkol sa kanyang ama na meron ng bagong pamilya at nakikita-kita niya yung mga naibibigay doon sa kanyang half-brothers, sa kanyang mga half-siblings na mga material na bagay, atensyon, yung mga ganyan-ganyan. Alam mo, unang-una gusto kong sabihin, Marife, na valid naman yung nararamdaman mo. Mula noon, magpasa hanggang ngayon. Hindi natin pwedeng i-deny yan. Nakakainggit nga lang. 'Di ba? Yun nga lang. Nasa kamay mo na kung patatagalin mo pa ba yan sa puso mo. Yung inggit na yan. 27 years old ka na. You're an adult now, Marife. Okay? Hindi mo na maibabalik pa ang kahapon, ano yung binigay doon sa half-siblings mo. Buti sana, ganito ang maganda dyan, buti sana kung galing lang talaga sa tatay mo. Syempre, meron na siyang panibagong asawa. Oo. Papaano kung malaki ang kinalaman nung stepmother mo doon sa pagbibigay ng mga nakikita mong mga bagay na ine-enjoy ng mga half-brothers mo na hindi na nai-extend sa'yo. Naturalmente, meron kang, meron ka ring nanay. Hindi ka naman pwedeng basta na lang bigyan. Baka mainsulto rin naman yung totoo mong nanay na nakakasama mo pa rin naman magpasa hanggang ngayon. 'Di ba? Tanggapin mo na iba na ang pamilya ng tatay mo. Malay mo nga talaga malaki yung kinalaman ng stepmom mo sa tinatamasa ng mga half-siblings mo. Okay? Ang importante ay ito. Dito ka na lang tumingin sa anggulong ito, Marife. Na ibibigay ba ng tatay mo yung tamang atensyon at paggabay sa'yo bilang anak niya?
Ha? Hindi ka naman niya itinataboy, hindi ka naman niya itinatanggi at hindi ka naman kinakawawa. Kung ganun, matuwa ka na rin at tanggapin sa sarili mo na ikaw ay iba yung nanay mo. Kasi may mga ganyan eh. O na ayaw rin naman panghimasukan ng stepmom mo yung mga gustong ibigay sa'yo dahil meron ka namang nanay. Nandyan naman, buhay naman. Baka hindi niya rin ma-appreciate, di ba? Ang importante ay meron kayong open line of communication na ano't anuman ang mangyari sa'yo ay hindi ka pinapabayaan ng tatay mo. At hindi ka nga ipinagtatabuyan. Ibang usapan kapag ka ikaw ay inaalipin. Kapag ka ikaw ay, ibig sabihin pagka pupunta ka sa bahay, kinakawawa ka. Yung mga ganyan. Hindi, lawakan mo na ang pangunawa mo. 27 years old ka na. Nasa kamay mo na kung pagtatagalin mo pa yung inggit na yan sa puso mo. Inuulit ko, wala ka na magagawa pa. Doon sa mga natapos na, sa nakaraan, wala na. Pero kung aalisin mo na yung inggit na yan at i-enjoy kung ano yung meron ka ngayon, meron kang tatay na kinikilala ka rin. At meron kang nanay naman at meron ka pang mga stepbrothers. Pag-igihin mo na lang ang komunikasyon sa kanila at maging masaya sa kung ano ang dapat na mag-focus na lang tayo. Huwag na yung inggit. Okay? Huwag na yung inggit. Magkaiba talaga yung pamilya nila, meron ka pa rin namang pamilya. Okay? Marife, nasa kamay mo ang mas magandang kinabukasan. Tanggalin mo yung inggit sa puso. Naku, ang dami mga nasisira ang relasyon ng dahil dyan. Dear Kuya Poy,